Nako, grabe ho, inaasahang matutuliro. Lalo, ito pong si Pangulong Marcos Jr. dito po sa pinaka-latest survey ng Pulse Asia na kung saan ay nag-negative 10. Pinakasadsad na naman si Pangulong Marcos Jr. At ang pinakamatindi ho, mga kababayan, ay lumilitaw na ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang siya pa rin pinaka-popular na personalidad dito po sa Pilipinas. Mga kababayan. So, ito ho, tingnan nyo ho yung grabe ho talagang survey po ito ng Pulse Asia. Ito ho, na kung saan ay 63% ang nakuha ni na trust rating ni dating Pangulong Duterte at pangalawa sa kanya, hindi si Pangulong Marcos si VP Sara Duterte na 50%. At 32% lang ito pong si Pangulong Marcos Jr. So dito ho sa survey na ito ay ginanap ilang araw bago idaos ang eleksyon noong 12, May 6 to 9, 2025. So grabe ho to, plus 46 si dating Pangulong Duterte 63% at plus 25 ito pong si VP Sara o 50% at negative 10 si Pangulong Marcos Jr. Ayan, tingnan nyo ho. Yan talagang kakaiba ho yung karisma at popularidad ni Pangulong Duterte dahil sa kahit na po siya ay wala na sa pwesto at nakakulong ay talaga namang patuloy yung pamamayagpag ng kanyang popularidad dito po sa ating bansa. At sa ngayon ay bukod ho dyan, mga kababayan, ay marami hon, nag-iba na po ang tono ng mga kababayan natin dahil sa lumalabas na 58% ang hindi sang-ayon na ipaaresto at dalhin sa ICC. Ito pong si dating Pangulong Duterte. Ito ang linaw po ng tanong ay sa mga sinurvey, mga kababayan. Ayan 58% hindi sang-ayon. At konti lang ho ang sang-ayon, 26%. 16% ang hindi masabi o walang comment, mga kababayan. So matindi ho ito hong mga kaganapan sa larangan po ng politika dito po sa ating bansa na ang akala ho ng lahat siguro ay 'di ba nung wala na po si dating Pangulong Duterte dito po sa Pilipinas at naroon na po sa The Hague, Netherlands ay tuloy-tuloy na yung pagdapa ng pamilya Duterte at dahil sa nawala na yung pinakapuno ng pamilya, ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So napakatindi ho itong mga kaganapan dito po sa larangan sa politika sa ating bansa, mga kababayan. Kaya naman talagang, di ba ito ho, meron nga isang political analyst na pero pag nakikita niyo rin man yung kanyang mga post at komentaryo, siya po ay parang anti-Duterte. Pero siya ho talagang nagsabi na malaking big mistake o kamalian ni Pangulong Marcos Jr. nang agad na iparesto at dalhin sa ICC ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, panoorin nyo ho, mga kababayan, at kasi na-interview po ito si Richard Heydarian at sabi niya, kanyang inanalisa, talagang hindi lang daw nagulat, talagang napaka-interesting. Ito hong nakukuhang numero ni dating Pangulong Duterte sa survey. Ito ho, Or rather interesting, I would say not surprising actually, is former President Rodrigo Duterte not only winning by a landslide in Davao, but also winning by a landslide in terms of trust rating among all top leaders in the country, even if everyone expects him to spend the rest of his life in the detention based on proper analysis of the legal cases against him. So I think that for me is even more interesting to look at. Former President Duterte having higher approval than both his daughter, Vice President Sara Duterte, and significantly more than the current president. So that for me is the interesting part. Okay, exactly what? Okay, so yun po, talagang hindi lang po raw nanalo ng landslide si Pangulong Marcos diyan po sa Davao, kundi ay nakuha niya rin po ng buong-buo ang puso ng mayorya ng mga Pilipino. Dahil sa dito ho nga sa survey, ito, trust rating ho pinag-uusapan dito. Ano ibig sabihin? Sa taas ho ng trust rating,
masasabi ho natin na si dating Pangulong Duterte ang siya pa rin pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino sa mga panahong ito. O, di ba? Di ba kadalasan kapag sinasabi mga politiko wala na hong ginagawa, wala hong mga proyekto na ibinibigay sa taong bayan, parang nakakalimutan at hindi na naaalala. Pero ito hong si Pangulong Duterte ay patuloy na talagang nasa puso po, no, isipan ng maraming mga Pilipino. At ito ho kaya ay ano ang magiging epekto ho nito sa 2028 elections. At sabi nga ho, itong si Richard Hidarian, nako, malaking sakit ng ulo ito kasi ang tindi ng ginawang pagkakamali ni Pangulong Marcos Jr. nang dalhin sa ICC ang kaso ni dating Pangulong Duterte. Ito, panoorin pa natin yung pagpapatuloy na interview dito po sa political analyst na masasabi ho natin, lumilitaw na parang kritiko ho ito ni Pangulong Duterte. Ito. Why is it important? Do you think leading up to 2028, where everyone's already focused on, even though it's only 2025, do you think those high approval ratings of former President Digong would actually impact, all the players come 2028 and how they go about their candidacies? Well, I mean, obviously what we see right now is yung resilience of the Duterte base. I think what happened was that the Duterte base went down to around 10, 15, or 20%. And then after the ICC arrest of former President Duterte, you had the full consolidation of the traditional sympathetic support base, and that was around 30 to 40% of the population. That was more or less the 16 million votes that Duterte won. And then, of course, over time, they had some gains here and there. And that may explain why Bongo and Bato was number 2 almost, right? Very close siya kay Bam Aquino. If you look at it, it perfectly makes sense that a significant plurality of our population has a huge support base. Now, if we were a parliamentary system, a la Germany or even a la Britain, they would have been already the leading political party. So even if they're not the majority, they're significant plurality. I would say that the Duterte base in a parliamentary system would have given them essentially the prerogative to form the government. So that tells you how strong that base is and how resilient that base is, and if anything, how crystallized that base has become since the arrest of former President Duterte. Obviously, the moment that President BBM made the decision to give a go-ahead signal to the ICC, I think it was a big mistake on his part to think that he could just, do it and then let's forget about it and move on and hope that the machinery of the state will carry the Alianza. Apparently, that's not what happened. He was already struggling with a lot of criticism of the so-called ayuda, of all the supposed, leveraging of the national budget for electioneering allegations coming from the liberal opposition. And then after the ICC warrant of arrest, I don't think the president made a very strong case to justify to the majority of Filipino people why the former president had to be taken to the ICC. Was there a significant effort to, for instance, shed light dun sa mga kwento ng mga biktima ng extrajudicial killings? Was there a return to the story of Kian de los Santos and thousands of others that we haven't heard enough about? I didn't see any follow-through. I think the president wanted a soft landing, and he didn't get that soft landing because both the liberal opposition and the Duterte opposition were very, very trenchant in terms of their criticism of the president. And at the end of the day, that may explain the significant underpricing. Okay, so yun po ang pahayag ni Richard Hidarian at isa pong political analyst na siguro kung masusubaybayan nyo, isa po ito sa mga kritiko ni Pangulong Duterte at ni BP Sara. Pero kanyang pinagbasihan yung numero po ng Palace Asia na talagang sabi niya, naku, napakalakas talaga. Grabing lakas ng suporta na nakukuha ni dating Pangulong Duterte at maging si BP Sara. At sabi niya nga, alam nyo, kung dito sa Pilipinas, kasi presidential lang ang forma ng ating gobyerno, kung katulad po sa Germany o sa Britain, ay yung ganyan nakuha, kalakas, mabibigyan o sila ng pagkakataon na bumuo ng sariling gobyerno. Di ba? Kung sa parliamentary, yung ganyang kalakas na nakuha at yung hatak na suporta ng dating Pangulo sa publiko, ganun ho. Kaso iba ho ang ating forma ng ng gobyerno. At ipiniliwanag din ho ng political analyst na si Richard Hidarian na kung talagang kasi napakalaking pagkakamali yung ginawa ni Pangulong Marcos na dalhin sa ICC yung kaso ni dating Pangulong Duterte. Tapos hindi naman na ipaliwanag ng mabuti o nabigyan
na-justify sa taong bayan kung bakit dinala doon sa ICC ito pong si dating Pangulong Duterte. Wala po eh. Di ba wala naman ho tayong narinig na paliwanag, basta sinasabi lang Interpol. Puro ganun ho ang paliwanag ng Malacanang. Sumunod lang daw po sa request ng Interpol at dapat na managot sa mga di umanay paglabag sa karapatang pantao. Ganun lang ho, wala na ho eh. Base nga po sa naging pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, ay nakita ho talaga doon, di po ba, na hindi po nabigyan ng due process ang dating Pangulo, minadali. Tapos pagkatapos nun, wala na. Tumahimik na ang Marcos Jr. administration at sabi nga nitong political analyst, hindi ipinaliwanag hindi inisa-isa at hindi ikinumbinse ang taong bayan na hindi, talagang kailangang ipadala sa ICC si dating Pangulong Duterte kasi ganito mga kasalanan yan ito, yung mga di mo na sinasabi sa extrajudicial killings, wala po tayong narinig. Kaya naman yung tao, ngayon lalong lumalakas po ang suporta sa mga Duterte. So, nako, alam nyo sa mga ganyan pangyayari, yung mga politiko natin, ngayon, yung matahon nila nakatuon na sa 2028. At kapag ganito, hindi po nagbago ito, malamang talagang lahat ho ng mga politiko, baka diyan po sa Senate, ang bilang ho natin nasa 9 o 10. Baka maging 21 na. At ang matitira na lang, yung 3. Yung sina Senator Rizon Tiberos, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Baka yan na lang ho matira na hindi po boboto para ma-acquit o ma-absuelto. Ito pong si VP Sara Duterte kung sakaling may pagpatuloy ang impeachment laban po sa pangalawang Pangulo. So, abangan doon natin at kung ano magiging reaksyon dito ng Malacanang, pero inaasahan natin, tuliro, siguradong tuliro ang Pangulo rito at siguro baka sabi, ano ba gagawin natin dito? Anong dapat gawin natin? Mga kababayan, kasi yung mga nakapaligid sa Pangulo hindi ko alam kung ano ang interest lang ho mga kababayan. So, yun lang ho, yung ating vlog ho ngayon ay grabe ho ang taas ng trust rating. Pinagkakatiwalaan pa rin ito pong si dating Pangulong Duterte. Pangalawa ho yung kanyang anak na si VP Sara Duterte, no? At talagang napakalaki ho. Tapos yung pinaka hindi pinagkakatiwalaan na personalidad ay ito pong si Pangulong Marcos Jr. So grabe ho, di ba? 32% lang ang si PBBM, 50% si VP Sara at 63% ito pong si dating Pangulong Duterte. Alam nyo, sa Mindanao, kasama rin sa nasabing survey ng Pulse Asia, ay 97% ang trust rating o patuloy na nagtitiwala kay dating Pangulong Duterte at VP Sara, 97%. Tapos yung natitirang 3%, yun lang ho, kay Pangulong Marcos Jr. Paano ho ito? Talaga naman kahit sino talaga matutuliro sa sitwasyong ito. So, yun po. Ipaniliwanag lang ho natin mga kababayan yung resulta ng survey ng Pulse Asia. Ilang araw isinagawa yan bago yung idinaos na eleksyon. Kaya naman pala, yun ho naging resulta ng eleksyon dito po sa ating bansa. Marami pong mga natalo sa kandidato ng administrasyon sa pagkasenador. Okay, sa mga bago lang ho sa ating channel, mag-subscribe na po kayo dito po sa ating channel. At para kayo po ay laging updated. Sa atin namang mga kababayan, mga subscribers na po, pakishare po at i-like din po yung ating bawat pinag-uusapan dito para mas lumawak pa ho at ang maabot ng ating mga komentaryo. Maraming salamat muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.